Oh my God. Okay. I'm not wearing Yeah, I'm doing that. Okay. Hi, mga kagala. This is my classmate, Esther, from Esthetician Program. From what? I'm from Nigeria, Africa. From Nigeria, Africa. Bye. Bye. Hello, mga kagala. I'm here with me, my first semester classmates, my beautiful classmates. Yes, you're so Yeah. Yes. Hi, Karen. How are you? Hello, mga kagala. Hi, guys. This is Karen from From what? Colombia. Colombia. Yeah. Ayan, mga kagala, punta muna tayo dito sa Tim Hortons. Ayan, dito tayo bibili ng kape. Dito rin pala yung mini Seneca Campus Store, kung saan pwede kang bumili ng mga books, mga locker, padlock, tsaka mga ibang mga pwedeng gamitin sa school. Ayan, pila muna tayo kagala. So about naman doon sa bakit kami dito sa Toronto, mga kagala, na nagpunta, or bakit ako dito nag-aral. Dito kasi nakabase si Ate MJ, yung aking consultant. So, depende sa inyo. Isa rin yun sa mga dapat ninyong gawin kapag kayo ay nagpa-plan na pumunta rito mag-aral sa Canada. Kailangan piliin nyo yung province na gusto nyo talaga na pag-aralan. So, ano-ano ba yung mga dapat natin i-consider kapag tayo ay namimili ng province? So, i-consider natin doon, mga kagala, is yung syempre, kaya ba natin masustain yung mga babayaran doon? Like, ano ba yung mga kailangang bayaran pag nandito na kayo nag-aral sa Canada? So, syempre, yung mga tirahan, bahay, pagkain, yung pwede nyo bang mahanapan ng trabaho yung kasama ninyo, or kayo mismo pwedeng magtrabaho while nag-aaral. Tax, ayan. So, yun yung mga kailangan yung i-search bago kayo pupunta. So, ano naman yung mga average na payment ng house rental dito, mga kagala? So, meron silang rito, mga pwede kayo mamili kung gusto ninyo ng basement. Pag tinatawag na basement, sariling parang bahay nyo yun, pero nasa below kayo ng pinaka building, so ng bahay nila. So, meron din naman na per room ang ibang ginagawa ng mga nagpaparent dito. So, depende sa lugar yung makukuha ninyong bahay. So, roughly, ang rent ng bahay dito, pag single ka, is nasa minimum 650 pataas. Depende sa laki ng area na i-occupy mo. At doon naman sa pag-family naman kayo, basement, nag-start siya roughly $1,200 up to $1,800 and $2,000 and more. Ayan. Dito tayo ngayon sa cafeteria, mga kagala. Sobrang luwag ng cafeteria. And may market pa. So, dito rin kagala sa cafeteria ay
pinopromote yung proper segregation ng mga basura. Ayan, makikita nyo dito sa TV, sa monitor, kung ano yung pwede mong itapon. Ayan, katulad niyan, garbage, recycling, organics. Ayan. So, bakit dito kami sa province ng Toronto pumunta, mga kagala? Kasi dito sa Toronto, ito yung pinaka-city nila. Ayan. Dito mas maraming trabaho na pwede mong ma-applyan, na mahanap. Ayan, depende na lang sa inyo yun. At kung maaari, syempre, hindi tayo magiging choosy sa magiging trabaho natin. At syempre, kung kailangan na marami kayo kasi pagpipilian, mga kagala eh. Kung kailangan na panggabi, pang ano, so depende sa shifting ng trabaho. Basta dito, marami talagang klase ng trabaho. Per hour po yung bayad. So kahit na sabihin na natin na pinaka mababa yung trabaho na mapasukan mo at hindi mo yun ginagawa sa Pilipinas, why not, 'di ba, kagala? Kasi per hour naman yung yung bayad dito, kaya sulit na rin. At saka hindi ka kailangan na mag self-pity kung ganun yung trabaho mo or mababa yung uri ng trabaho mo. It's not, hindi ka madidefine dahil lang doon sa trabaho na yun. Ang importante, mga kagala, is meron po kayong nagagamit, na susustain nyo yung mga pangangailangan nyo dito sa Canada, yung, lalo na especially pag dala nyo yung family ninyo. So, yun ang mas importante kaysa kung ano yung klase ng trabaho na meron ka. Basta syempre marangal yung trabaho na yun, nag-exert ka ng effort, ayan. So, importante may trabaho. Ayan, nandito tayo ngayon, kagala, sa cafeteria. At ito muna yung kakainin natin for today na breakfast, hanggang lunch na po ito. Ayan, kape. Para magising tayo ang ating alertness. Ayan, mga kagala, andito tayo ngayon sa cafeteria, nakaupo. At kakain nga tayo na itong almusal at tanghalian ko na. At nasa likod natin ay ang mga puro ice. So, ayun nga, kagala, ang pinag-uusapan natin ngayon is yung mga titirahan nyo rito sa Canada. So, kung mayroon kayong relatives na matitirahan dito, is malaking support na po yun sa mga gastusin nyo rito sa Canada. Pero kapag wala po, expectin nyo na yun yung mga babayaran nyo monthly. So i-multiply nyo na lang po yun, mga babayaran nyo sa bahay, sa 41. Ayan. So kung halimbawang may kasama naman po kayong asawa ninyo, pwede po naman silang magtrabaho dito as open work permit. And ano ba yung mga dadatnan nyo rito, mga trabaho? Wag po natin i-expectin na kapag halimbawa, like for example, yung asawa ko, electrical engineer siya, and doon sa Pilipinas ay trabaho niya sa shipbuilding. So hindi yung level niya doon, hindi dito pagdating ina-expect nyo ganun, hindi po ganun. So meron pong ano rito, kailangan na license ka muna bago ka makarating dun sa mga ganong level. So siya ngayon, fortunately nakahanap siya ng trabaho as laboratory technician sa Bureau Veritas Company. Ayan, sa Mississauga po yun nakalocate. So ang kagandahan po dun is noon pa lang pala pagpunta namin dito is sinearch niya na yun at
yun talaga yung gusto niyang company na pasukan. Kahit nung hindi pa kami magkakilala, kahit binata pa siya. So, luckily, natanggap naman po siya doon. At, ayun, nakapagtrabaho naman na po siya ng full-time. Ayan, yung kagandahan po kasi sa full-time na pagtatrabaho ng open work permit na husband ninyo, kung kayo ba ay pupunta rito, after 1 year, meron pong opportunity na pwede po kayong mag-apply na ng PR after 1 year. So, tulad namin, after 1 year, itatry na namin na mag-apply ng PR. Kung hopefully, kung makapasa po kami sa requirements, ayan, so maganda po. Dalawa po kasi yung option na pwede namin gawin para makapag-apply kami ng PR application dito. So, una yung husband ko nga, at pangalawa yung ako. After ko graduate at after ko makapagtrabaho dito sa Canada, in line doon sa course na kinuha ko as esthetician. So, pag nag-work na ako as PGWP, Postgraduate Work Permit, 3 years yung ibibigay sa akin after ko mag-apply sa government ng Canada. And kapag nakapag-work na ako na related doon sa course ko as esthetician, pwede na ako mag-apply ng PR application. So, anong mangyayari kapag ang in-apply ko naman na trabaho is hindi align doon sa pinag-aralan ko? Well, doon sa mga most na nababasa ko, hindi po na-approve yung kanilang application. Then, meron din naman mga isolated case na na-approve po yung mga application ng iba. So, depende po siguro sa humahawak din ng application doon sa PR nyo. So, yun yung mga kailangan nyong malaman, mga kagala, para pagpunta nyo rito, may idea na po kayo. At isa pa po, dun sa mga anak ninyo na dadalhin nyo dito, isa yung mga credentials din nila, isasama nyo rin na kukunin para pagka pumasok po sila dito, isasubmit po ninyo yung mga credentials niya, yung work permit ng asawa, at saka yung sa student. Ayan, na nanggaling po doon sa immigration. Ayan, pagdating po nyo kasi dito, doon muna po kayo papasok sa immigration. Bubusisiin muna nila yung lahat ng mga dala ninyong mga documents, kung ito ba ay hindi fake. Ayan, so pag after nun, bibigyan po kayo ng parang malaking A4 size na coupon band, which is na ando doon na yung parang permit ninyo to entry in Canada. Ayan, mga kagala, baka lumamig tong kape ko, so kailangan sabayan natin ng paghigop ng kape para maramdaman naman natin yung init ng kape. Baka mamaya malamig na to, malamig pa sa labas. Ayan, so bakit kape? Kasi may sugar para maging active tayo. So, ano pa po ba yung dapat nating bukod sa bahay? Yung mga grocery. Ayan. Sa pinaplan po natin yung grocery natin, mga kagala. Like for example, kami, I see to it na ang nagagastos ko lang is nasa $150 a week. Ayan. So, times 4 mo yun. So, yun yung makukonsume namin every month. So, roughly nasa $600 po yung 1 month na namin yun. So, yung mga lang yun, mga necessity na at saka yung mga essentials na mga kailangan lang namin sa
tulad ng pagkain, mga ganon. So, yung mga shampoo, mga toothpaste, matagal naman natin makukonsume yun. Ang importante lang talaga yung binabaon ng asawa ko, yung binabaon ng anak ko, ayun. So, ako kasi, medyo ano po ako, nagda-diet, kaya medyo nakakatipid din po kami. Isa sa mga tipid namin na yun. Ano pa ba? Yung mga pagkain naman dito kagala, mga mura po, yung mga, like yung mga meat, mga ganyan, mga chicken, ganyan, mura po dito. At nasa pagtitipid nyo naman po yun, kung paano yung sistema ninyo sa pagtitipid. Hindi ko naman sinabing tipirin nyo yung sarili nyo na tipirin, pero kasi kami, tulad ng pagpasok namin dito nga sa Canada is overweight po kami, at alam naman po natin na hindi maganda sa kalusugan natin yung being overweight po tayo. Kaya kami personally, intentional talaga namin na hindi na masyadong magkakakain, ganon. Kung may mga occasion na lang, like for example, birthday, ganyan, doon na lang kami kakain sa labas or kakain ng marami, ganon. So, like yung lifestyle kasi namin sa Pilipinas dati, every week, or kung maisipan kong kumain, may sasakyan naman, so mabilis lang yung access, so accessible, punta na kaagad, ganyan. So dito hindi na kami bumili ng sasakyan, mga kagala, kasi so far hindi pa naman namin need yun. Pero syempre kasama yun sa plan namin, mga kagala, na bumili ng sasakyan, kasi hindi lang siya pang luho. Plan kong bumili ng sasakyan, at gusto ko siyang pang income. Like, ano ba yung pwedeng ipasok natin as income sa sasakyan pag in case bumili ako or bumili kami ng sasakyan. Pwede kasi kami dito mag-Uber, kagala, ayan. So, yung Uber is parang taxi. Alam naman natin yung Uber, di ba? So, yun nga. So, dagdag yun sa mga pwede nating pagkakitaan. So, like sa Pilipinas, may driving school kami. So, ako din is mahilig naman din akong kahit anong skill or kung ano man yung pwedeng pagkakitaan. Ganun kasi dapat, mga kagala. Hindi po tayo magsisettle lang sa kung ano. Pag nandito po tayo sa Canada, kasi ang pinag-uusapan po dito is dollar. Dollar po kasi yung mga gagastusin. So dapat ang ano natin, mindset natin is hangga't meron tayong pwedeng pagkakitaan na legal naman, at ano naman siya, gawin po natin, kasi yun nga, equivalent kasi ng peso, yung let's say piso is 41 pesos na. So ganun po kagala yung ang tawag dito, convert, ayan, yung convert mo ng pera. So kung mapili ka, so paano tayo mabubuhay? Kaya dito, mga kagala, marami po tayong matututunan pagka tayo ay nandito na sa ibang bansa. Ayan. So, marami rin tayong mga inalis na mga unnecessary mga dati nating ginagawa. Like for example, yung bili ka ng bili na hindi naman kailangan. Pagka, ayun nga, katulad mo sa isang vlog ko ng wants versus needs. Okay, so dito naman, mga kagala, nagkakaedad na tayo. Ayan, hindi na kumbaga tapos na tayo sa mga stage na parang gusto ko niyan, gusto ko niyan, gusto ko niyan. So tapos na tayo sa mga ganong stage ng buhay natin.
ang iniisip na lang natin ngayon, katulad namin, ako, ang most of the time, ang iniisip ko is yung long term, yung ano namin, yung paano kami kapag kami nag-retired na, ayan, ganyan, kung paano kami kapag hindi na namin kayang magtrabaho. So, yun yung mas nakapokus ako, mga kagala, na doon ako nagko-concentrate at nag-invest ako doon sa mga ganon. Hindi na sa mga kailangan ng brand new shoes, brand new ganyan, brand new clothes, ganyan. So, kami kagala, ang mga ginawa kasi namin, nung pumunta kami dito, hindi lahat ng damit namin is dinala namin. Ayan, so, ang mga dinala lang namin is yung mga for the meantime lang na magagamit namin in couple of months. Kasi, yun nga, katulad sa church, pag nag-church kami, ayan. And aside from that, kagala, alam niyo naman na magala ako, ayan. So, kung saan saang lugar ko na kayo na igala at hopefully may maigala ako pa kayo sa ibang lugar or part dito like US, Europe, ayan, mga kagala. Yun yung mga target nating mga gagalaan. So, doon ako nag-i-invest, mga kagala, sa hindi na sa mga material na bagay, kundi sa mga memories, ayan, at saka mga important na mga bagay, katulad ng negosyo, ganyan, ayan, sa mga pag-investment, ayan, doon tayo nakapokus, mga kagala. Kasi kapag doon tayo nakapokus sa wants natin, mga kagala, tayo din eventually ang mahihirapan, ayan. So, dito, mga kagala, mayroon tinatawag na pagka sa atin, di ba, may credit card din tayo sa Pilipinas. Dito, sobrang dali lang magkaroon ng credit card. Kung dun sa Pilipinas, nahihirapan kayong mag-apply ng credit card kasi naka-base sila sa kung ano yung kakayahan mo, di ba? So, capable ka ba magbayad ng utang? So, doon yun sa Pilipinas. Pero pagdating dito, kagala, is mag-a-apply kayo kaagad. Unang-una, ayan, ang gagawin ninyo is mag-a-apply kayo ng bank account ninyo. Kasi dito, mga kagala, is point system. So, sa credit sila naka-base. Ayan, kung maganda yung credit history mo, makakautang ka ng mas malaki doon sa government. Ayan. So, kailangan papagandahin mo rito yung credit record. Ayan. Kung sa Pilipinas, dapat may business ka, dapat malaki ang sahod mo sa trabaho mo bago ka ma-approve sa credit card. Dito, apply ka kaagad, bibigyan ka kaagad ng credit card. So, nung pagdating namin dito, mga kagala, ayun yung mga unang mga inasikaso namin, like yung credit card, yung SIN number, Presto card, at yung license namin, ayan. So, yun yung mga inasikaso namin. Then, ang napili naming bank is CIBC. Ayan. Pero marami kayong pagpipilian dito, kagala, na mga bank na depende na sa inyo, prepared ninyo kung yun ba yung gusto ninyong kunin na bank, nasa sa inyo na yun. Pero i-offer kayo kaagad ng debit card at saka credit card. At ayun, pag nag-open kayo, kagala, 1 week to 2 weeks matatanggap nyo na yung debit card ninyo pag nag-open kayo, and yung credit card ninyo. So, both kami ng asawa ko may natanggap. So, ako, dahil student ako, nasa $1,000 yung Canadian dollar yung limit ko. Yung husband ko naman is 2,000 Canadian dollar. So, dahil open work permit siya, mas capable siyang magbayad. Siguro, yun yung parang nasa opinion ko lang. So, kaya mas malaki yung credit limit na binigay sa kanya. And sa akin naman is nasa 1,000. So, ayun, mga kagala. Ang ginagawa namin doon para gumanda yung
credit record namin para tumaas siya. Yung mga grocery namin, instead na i-cash namin or i-debit card namin ng payment, doon namin pinapadaan sa credit card. Ayan. Tapos, dito kagala, ang maganda pa dito. Kaya, kapag dahil nga maganda rito yung credit system nila, pwede kang matempt na mangutang or umutang ng mababaon ka sa utang kung hindi mo kokontrolin. Kasi dito mga kagala, hindi siya kagaya sa Pilipinas na kapag ka ikaw ay nangutang in a month, halimbawa nasa 50,000 yung nautang mo, in a month, kailangan mabayaran mo rin yun ng buo. Diba? So, dito naman kagala is may percentage lang siya. So, let's say, for example, na nagamit mo yung 500 Canadian dollars sa credit card mo, hindi 500 buo yung babayaran mo. Let's say, 10% lang ng 500. So, magkano yung 10% ng 500? Nasa 50. Ayan, mga $50 lang kagala, di ba? Ang 10%. O, ayan, i-correct nyo na lang ako kung mali yung computation ko. So, hindi siya buo, may partial payment lang. So, alam mo yun, marami ka pang pwedeng gastusin. So, yun yung isa sa mga ina-avoid ko na mangyari. Kasi, yun nga, kung nakita tayong bagay na, gusto ko yan. So, gusto mo lang, pero hindi mo yun magagamit in a long term. Diba? So, dun tayo sa kung ano lang yung kailangan mo, yun lang yung bilihin mo. Wag mong bilihin yung mga hindi mo pa naman magagamit. Andyan lang naman yung mga yan eh. Andyan lang sila, hindi naman kailangan meron ka lahat, diba? So, okay lang yung konti lang yung gamit mo, okay lang yung konti lang yung meron ka. At least hindi masyadong nakaka-pressure din kasi minsan yan. Katulad yan, marami kayong utang, marami din kayong mga bagay na minsan hindi nyo inaasahan mangyayari. Tapos, ayun, wala na kayong pagkukuhanan dahil nga na-consume nyo na lahat yung mga savings na na meron kayo.